Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 23, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, yung series na yun is tatalakayin natin pagkatapos nating balikan ng kaunti yung ating nasimulang series netong last week. So, yung series natin last week ay renewal and transformation in God, in Christ. So, yung renewal tayo, na-renew, na transform, binago tayo nung simula nung napalapit tayo at nakilala natin ang Panginoon. So, ang series na tatalakayin natin ngayon ay yung heart of worship. Yung puso natin is nasa worship, or yung puso natin is nandun sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, sa pagkakaroon ng komunikasyon sa ating Panginoon. So, importante yun sa ating bilang isang Kristiyano na magkaroon tayo ng komunikasyon or pagpupuri sa Panginoon upang makita niya kung sino ba talaga yung mga tao na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. So, ayun, kailangan mahalin natin at sambahin ng Panginoon. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayon ay Colossians chapter 3 verse 17. Ang sabi dito, and whatever you do, whether in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sa Tagalog, anuman ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo sa lahat ng pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamagitan niya. So, lahat daw ng anumang gawin natin sa mga salita natin is, pag-pray natin is pagpasalamat natin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, dahil siya yung nagiging daan, siya yung buhay na anak ng Panginoon. So, para lumawak yung ating talakayan, dumako tayo sa ating teaching at application. Una sa ating teaching ay we are created to be God's reflection. Nilikha tayo upang maging reflection, or reflect. Nire-reflect natin yung Diyos. Tayo yung nagsisilbing mukha niya, na ginagawin natin kung ano ba yung mga utos niya, or kumbaga tayo yung nagiging propeta or disciple, diba? Disciple all the nation ay inuutos niya. Sa pangalawa, we ought to speak and act like Jesus. Dapat tayo magsalita at kumilos tulad ni Jesus. Kailangan gawin natin kung ano ba yung mga ginagawa niya. Hindi natin totally kayang gawin yung mga ginagawa niya, kasi ang Diyos na si Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. Siya ang taong walang kasalanan. Pero gawin natin to in the right way, na unti-unti nating sundin ng masasanay tayo yan sundin natin yan. Kung di man natin kaya, sundin natin yung konti. Hanggang patagal na masasanay tayo na napakabait na natin, ginagawa na natin mga ginagawa niya. We should inspire, encourage, and strength. Dapat tayo magbigay ng inspirasyon. Kaya hikayatin natin yung mga tao na paligid sa atin, at kailangan palakasin natin sila. So, sa ating application, una is reflect Jesus. Yun, kailangan paghinayan natin ang si Jesus. Maging reflect tayo. Maging reflection tayo ng tao bilang yung Panginoong Jesucristo. Pangalawa, aim high as an act worship. Yun, mahagad tayo ng napakataas sa pagsamba. And the last, be a mouthpiece of Christ. Yun, kailangan maging tagapagsalita tayo ni Kristo. Tayo yung magturo. Gaya na itong ginagawa natin. Diba? Nagtuturo or nagdi-discuss ako ng salita ng Diyos para sa mga nanonood at nakikinig sa akin. So, yun. Ito lang po sa ating devotion ngayong araw. Naway may natutunan tayo. God bless to all.